Okay guys, good morning. Ayan, malapit na tayong matapos sa ating ginagawang diamond painting. So, ito na lang, mabubuo na natin ating first na big diamond painting na ating ginagawa. So, ngayon tapusin muna natin paano ba ito ginagawa ang diamond painting. So, meron tayong itong multi-fleecer na ginagamit natin sa maramihang painting. And then, meron ditong drop. Ayan dyan. So, kung anong number dyan, yan ang ilalagay mo sa diamond painting o sa canvas. So, itong ating ginagawa ngayon ay nasa G, letter G, like itong number 15. Ito. So, medyo malabo lang kasi tinaka ng tip dahil may madikit pa dito eh. Kaya, medyo malabo. So, ayan, tapusin na natin ito. Idudot natin. Gamit itong multi-fleecer. Ito naman yung ating diamond painting o mga grills na ginagamit, yung diamond grills. Kukunin natin ng multi-fleecer. So, ganito lang yan. Then, didikit yan. Dadala natin yan sa, then, pasok na natin. Kaya, tingnan na, ng magnifying glass para makaklaro natin yung, kasi papasok siya sa bilog. May bilog-bilog yan eh. Dapat may pasok na siya sa bilog para perfect yung pagkabuo niya. Ayan, so yun ang siyam na multi-fleecer. Pwede naman tayong 6 fleecer. Ito sa pang-anim lang, 6 na drills. So kuha tayo ng 6. Ayan. Dan din nadala lahat. Okay. And so, nalagay natin yung ating 6 fleecer. Then, ayusin lang kung di ma-shoot sa bilog yung grills natin. Ayan. So, ito yung 6 fleecer. Ito naman yung isahan. O, 3 fleecer. Ayan, tatlong so, yun. Ayan, 3 fleecer yung nilalagay natin. So, kumukuha lang tayo ng grills. And then lagay natin sa tatluhan yan para mabilis yung ating mabubuo yung ating nilalagay. Then i-press lang na mabuti para makadikit sa, kasi itong dito madikit to, may dikit to. Yeah. Nilalagyan itong ating tails ng wax, lagyan ng wax para dumikit siya, para yan, didikit yung wheels. Din ilalagay natin doon sa bakante. Kaya ito tinatawag na dot. Kaya mas maganda ito sa, kasi itong pattern nito ay parang cross stitch lang, pero yung cross stitch matrabaho. Ito dot ka lang, dot mo na lang yung grills. Ayan, then lagay mo doon sa area. So kung di na siya madikit, kung pwede kang kumuha ng wax. Ito yung wax natin. And so, may takip yan na buklakin lang yung takip. Okay. Para pumasok na yung dumikit naman ulit yung mga wheels niyan. Okay, so nandiyan sa just yan. Dikit niya dito. Dot ka ng dot. Kung ano yung symbol dyan, yun ang ilalagay mo based on the legend. Dito yung mga legend. Ayan. So yung ating ilalagay ngayon is number 15 ang G. Ito. Okay. Medyo malabo lang kasi nilagyan natin ito ng masking tip. Ayan. Ito na yung kabuunan. Then meron din tayong electronic pressure or vacuum. Ito yung vacuum. Meron siyang tubo na attach din, papunta yan doon sa makina. Yan, nandyan. So, yung makina na yan ay ng hangin. Higupin niya yung beads natin. Ayan. Yung taon. So higupin niya yung beads yan. O yan, didikit mo.
aakyat na kusa din. Yun, mas mabilis na pagpasok mo. Yan lang, pa isa-isa. So, pagkatyaga lang, isa-isa. Okay. Ayan, so last natin. Last beads. Oh, last 2. Ito yung ilalagay. Okay. So last beads na ating ilalagay sa ating diamond painting. Okay, ayan. Ayos. Done na tayo. Natin yung ano. Ayan, done na. So, kunin natin yung roller. Tabi natin yung mga gamit. So, yan na po yung ating diamond painting. So, para lalong ma-fresh yung ating beads, gamit tayo ng roller. Ito yung roller. Ayan. So, parang roller ng bakery. Ayan siya. I-roll lang natin. Para madiin yung maduot yung drills na yan. Okay? So, ayan, done na tayo. Para kasim. So, no to idolatry. Ito pong ating ginagawang picture ay for my remembrance or souvenir lamang na ating ginagawa para ipakita natin sa ating mga ninuno or sa ating mga descendants na ganoon yung practice natin o ganoon yung belief natin. So, ginawa ko itong image na to for souvenir or para makita sa ating mga descendants kung ano yung ginagawa ng kanilang lolo o kanilang ancestors. So, no to idolatry. Okay, gusto natin. So, balikin natin sa ating storage. Itong may mga label pa, may mga laman pa yan. Itong mga wala ng label, yan, medyo nagamit na natin yan sa ating diamond painting. Tabi na natin yan. Medyo kalat ito. Itong mga bills natin, itong mga gamit natin ay itabi na rin. Tatanggalin na natin yung ating nakaroll na ating ginawang diamond painting. So, ganun kalaki. So, atin siyang i-roller. Ito yung para ma-press yung beads sa canvas. At hindi siya matatanggal. Wala pa gahe. Wala pa gahe. Ito naman siyang roller na to, may groove siya dito. Ito naman yung nagpapa-straight sa mga di-straight na ito yung ano niya. So yan, simulan natin dyan para ma-straight yung so, i-roll na ito hanggang sa dulo para mag-straight yung placement ng mga drills natin. Kasi minsan, lalo na kung single placer ay di talaga ma-straight yung paglagay natin ng beads. Okay. So, tanggalin na natin yung ating the biggest diamond painting natin. Naka-roll siya dahil sa sobrang laki. Ang laki niya ay nasa 6 laki. So, tanggalin natin yung nakalock.
maganda na siya. Okay guys, so finalize na natin yung ating diamond painting. Kakatapos lang natin, ayan, reveal na natin. So let's unfold it. Naka-roll siya sa sa ating tawag ito, gamit sa swimming aking anak. So unroll natin. Ang size niya is 90/60, malaki. Ayan, so yan na po kalaki yung ating natapos na diamond painting. Ang kanyang roller nandito sa foam na gamit sa swimming. Then ilagyan natin ng bakal para tumigas. So ito na yung ating diamond painting. So atin siyang i-roll para mas titigas. Madidiin natin yung beads para din saka natin siya i-finalize. So yan ang final look sa ating diamond painting. 90/60 ang size. Yan siya, may portrait na nakasuot ako ng prayer shawl. So ito na guys, tapos na natin ang ating diamond painting na ilang months din natin na tinarbaho, na tinutukan. Yan po yung ating final output na ating diamond painting. 60/90 cm yung laki niya. Isang ating picture portrait. So ito po ay ginawa natin as a souvenir or remembrance natin sa ating mga anak or sa ating mga descendants. Ito yung itsura ng kanilang daddy during prayer every morning as a Israeli tribes na belief. So ito yung aming suot, ito yung aming attire during prayer. So ito ay hindi natin ginawa para i-idolize tayo, kundi ito ginawa para magiging sample nila kung ano yung itsura ng isang Jewish belief o isang Israel tribe na nagdadasal every morning. Okay, so kung meron kayong question, meron kayong katanungan sa ating diamond painting, so mag-message lang po kayo dyan sa comment box natin para ating sasagot sa inyong mga katanungan. At the same time, tuturuan kayo kung gusto nyo matuto na gumawa ng diamond painting. Yan po ay subscribe na yung ating YouTube channel para ating ipapatuloy itong tutorial na ito. So ito, Subelo Gold 8. Baruch Hashem. Thank you. And subscribe at pag-subaybay. Good day, God bless.